Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Creeply at tayo ay muling nagbabalik sa panibagong episode ng basihan bawat ng huradong break it down na putang ina, ewan ko ba kung ano to. Pero ito ay request ng ating mga kaibigan, no. Di ba? Kung baka mapapansin nyo yung background ko ganun na, tapos yung background pa ni Sir Batas ganun pa rin. Tapos ewan ko ba, putang ina, ang gulo na din talaga pre, pamisa-misa na nangyayari. Pero ito, shoutout sa tropa, Rooftop Cafe, Alpha Guard, lahat, putang ina sila dyan. Distinctive. Shoutout nga pala sa linya-linya. Maraming salamat dito. Eto, tangin na, mga kasabay tayong nanonood dito. So, meron tayo ditong mga 6 to 8 na mga tatanga-tanga, mga walang magawa sa buhay. Kaya siguro nandito. Pero wag na natin masyadong patagalin pa, mga kaibigan. Panoorin natin tong basihan ng bawat hurado ni Sir Batas sa laban namin ni Joshua Garcia. Game. Pakyo ka talaga eh. Shoutout sa mga represent collab. Shoutout Nakakatawa-tawa ni Sir Batas eh, no? Scala Gaming. Shoutout Buenas. Flip Top Black Manila. Ang ganda niya shirt na yan. Hanapin nyo yan. Flip Top Agayay para sa parating natin laban. Oh. Yes, let's go. Salamat sa Flip Top staff na mabilis na umaksyon kanina sa kuryente natin. Tayo na, speaking of kuryente, no? Di ko alam kung masamang pangit tayong ba sa akin yung hype na yun, no? Pero nakakatawa lang pre kasi nung nandun na kami sa stage, nakasampa na, nag-aabang na lang ako, gagi biglang nawala, biglang nag-up. So parang, ewan ko ba, putang ina, hindi kaya si EJ Power yun? Kasi di ba si EJ Power may control minsan sa ano, dun sa kuryente. Naalala nyo yung laban ni EJ sa ni Poison? Yung pinapatay niya yung kuryente. Putang ina, baka di naman si Kera may kasalanan, baka si EJ Power lang din siguro yan, no? May laban din siya nung gabing yan. So, tingin nyo. Putang inang yan. Anyways, game tayo. Hindi ko alam kung sino panalo dito. As in, hindi ko binasa yung comments. Tumingin lang ako kanina kung sino yung okay reviewin. Tapos sinetap na namin kagad. So, wala talaga ako idea kung anong mangyayari dito. Putang ina sir, mukha akong tanga dito yata. Yun. So, sana. Solid. Sa kanan ko, galing Pandaga, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Creeply. Baby, hindi to. Baby, hindi. Oo, bra. Kahit lumuha pa ang iyong mata. Baby, dito love story. Nakapanood din Sir Batas mga gano'n, no? I mean, naririnig. Putang ina, nakakaya. Pagbabalik nga pala. At sa kaliwa naman, Binangonan Rizal, represent para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Fruits. This is FROOZ, homie. Aking rhymes extraordinary, homie. Laging high pero di na OD, homie. Legendary, homie. Shoutout sa The Greenhouse. Abangan yung album namin next year. Let's go. Shoutouts pala kay Greenhouse. At kung sakaling mamatay ulit yung kuryente natin, pinag-usapan na natin, itutuloy lang din yung battle, malakas. Oo nga, no? Yan pala. Naalala ko lang din parang sabi ni boss, kung sakaling putangin na nyo, sakaling ma-off yung ano, yung kuryente ulit, mawala ng mic, kaya mo bang ano, mag-rap kahit walang mic? Eh sabi ko naman, oo naman boss, putangin na malakabang tiwala sa boses ko, porque nagpahinga ako ng isang taon yata na may ilang buwan. Nawawalan ka na ba ng tiwala sa yun? Mukhang nag-agree naman talaga kami doon. Di ko lang, feeling ko si Frost din. So sayang nga no, tangin na sana nung kay Frost na wala ng kuryente. Mga boss na lang pareho, hingin na lang natin kooperasyon nyo kung sakaling mamatay ulit. Nanalo ng coin to si Fruz, pinili niya mauna, tig 2 minuto dapat, pakinggan natin unang banat, unang versikulo 12. Isa pa yun, no? Parang medyo naguluhan din ako kasi bakit parang pinili ni Fruz na mauna siya, no? Fruz. Yeah! Yo! Musta tol? Ilong time no siya. Di ka na ba nagmamason? Ay, 2024 na nga pala, kaya di na ako magtataka kung si Foreman ka naman ngayon. Mason, Foreman, ganyan ako mag-construct. Motus. Game! Eto pala si Creeply, ang kawawang biktima ng estilong Frozen. Ikay super late bloomer. Gagi mo ka nag-react ako doon eh. Nung naalala ko, sabi ko, putang ina, may linya din ako noon ah. Tangina na ito ni Bruce. Third year
high school ka na, nung matutunan mo yung close open. Ang bawat linya mo, wak, laban sa tira o swak. Sure ball, molten. I got full control, man. Ito'y crucial moment para sa aking poor opponent. Putang ina, napaka-underrated talaga ng rhyming ni Bruce Ino. Tanginang yan, frozen. Third year high school ka na natuto ng mag-close open, sure ball moment, putang ina molten. Fuck, kagi mabisa si Bruce magsulat talaga. Panay lang to puntong low end. Kaya sa yung humor, no thanks. At ang yung destiny, maging dead MC at eto na, yung post-mortem. Kung naging drug deal tong aming battle, tablado siya sa... Post-mortem, alam nyo naman siguro yun eh, no? Hindi naman na siguro kailangan i-explain ko pa yun eh, no? Kasi hindi na nga in-explain ni Sir Batas. Alam nyo ba yun? Post-mortem? Alam nyo yun, no? Sige nga, kung alam nyo, i-type nyo. Ayan, tagal. Anyways, play na natin to. Kasi tustong scorer, kilala kang bugok, di makakalusot pagkat rules ko golden, mala New World Order. Tulong, Topper. Hindi nyo alam kung ano yung post-mortem? Putang ina. Hindi nyo alam. So ano yun? After death, pare. Patay na ano. Hindi, sa totoo lang, di ko alam yun. Hayaan na natin, putang ina na ito ni Bruce. Pinag-isip pa tayo. Tustong scorer, kilala kang bugok, di makakalusot pagkat rules ko golden, mala New World Order. Tulong, Topper. Bakit tulungan nga to bago ko tuluyan tong katunggali kong katuwang mo sa 2-on-2? Ano, 2 reference. Na di nakapurong blue. Pag ikaw nasuntok ko, magkakabukol you. Talagang I'm so blessed, featuring Kendrick Lamar, Nick Schoolboy Q, pagkat sa laban natin, tsak mapapa sa akin, ang double U. At syempre, sa'yo na yung L. Remember it, write it down, take a picture, yeah, I don't give a fuck. Maski master of crowd control ka pa, may makukulit na one-liner, style marking, why, pek, pag ikay bigla akong sinaksak. Sa ulo, sa leeg, sa tagiliran, sa tiyan, kahit saan, matik na yan. Ako'y Peruvian flake habang with na bad shit ka lang. Feeling heavyweight si Mang Mang. Pen game pang sidekick naman. Di ka top tier hangal, ikaw ay hybrid badang. Matagal-tagal ko nang hindi ginagawa ang bumitaw ng ganito kahit na walang beat. Ako pa rin ay narito kasi nga walang trip. Kaya wag ka malito, tangina, wag kang beach teritoryo mo'y. Kayang-kaya ko pasukin, sabay sasakupin ang ako na mag-isa walang creek. Mga liris na pangkatay mas pinapabagsik na natiling nakahalay sa pinakaastig. Sumusobra ka na. Tinawag mong amateur si Kairam. Bakit? Bilang pro, naproklama ka na ba? Yeah. Sabihin mo nga, pro ka bang talaga? O baka naman pro ka lang patanga. Bomalabs ka na nga ang olanams talaga. At ang reason nga, ang weak mo gago. Tas ang weirdo ng pag-spit mo parang sintonadong Kiko Matos na Bicolano. Nice. Nice. Tangina yabang nito. Ako nga eh, Universikulo 1 pa lang, nandito na ako. Di nauubos ang aking kapusukan, magmula nung bagito pa ako. Universikulo 12 na, tangina, anigma. Ba't nandito pa ako? Totoo pa lang siya'y pabibo lang, no? Pwe, sa liga, aristokrat to. At ang sigurado, sa'yo'y mas matalino at mas aktibo maski antigo na ako. Ay, naganado din si Bruce dito eh, no? Ano ba? Kung mapapansin nyo, no, pinanood ko yung mga laban yan. Ang pinaka-standard ng, ang para sa akin, ang pinakamalakas na laban niya na napanood ko, yung laban niya kay Balakid. May paganyan-ganyan din siya nun. Parang, pero hindi mas, parang may mga multi rin siyang magkakadikit na tugmaan talaga. Pero hindi ganyan. Hindi ganyan yun. Paputol-putol. Ay dito po, tangina sa isip-isip ko, tangina na itong gagong to. Wala bang, pamustahan? Multi ba kagad, pre? Pero, yun nga, ang nasa isip ko dito, sabi ko, tangina, pag hindi ko to napatay sa punchline, papatay na ako neto sa multi. Parang ganun yung ano. So, tas isa pa, ang nasa isip ko din, kung sakaling etong hayop na to ay panay multi lang, tas walang tama, hindi sumusuntok ng maigi,
putang ina, yari sa akin to. Parang ganun yung nasa isip ko. Kaso yan, yung mga pamulti-multi niya, kung mapapansin nyo, di ba? Parang may punchline na na mabisa. Di ba? Putang inang yan. Sabi ni, pinaghandaan ka, Crip ni Bruce. Oo nga putang inang yan. Tapos nung 3-way, nag-choke Putang inang. Yun yung, kaya masama yung loob ko kay Bruce, di ba? Nung laban namin, naghanda siya. Sobrang handa. Tapos nung 3-way, nag-choke. Putang ina, sa akin ka nalang nag-choke, di ba? Ang ina nito. Ayusin mo yan, Bruce. Umay sa'yo. Ay. May playlist nga lahat ng battle ko sa channel ng Flip Top pa mismo, ano? Kaya kung pataasan lang, nasa ere na ako, naka-aeroplano, yan ay real talk lang, bro. Habang siya, nandun lang sa airport, parang Giro Manyo. Round 1 pa lang, halata naman na tumama bawat bara ko. Mas sumasama ang balak ko pag lumalala ang sapak ko. Kaya tingnan na lang natin kung gumana pa yung banat mo, magpapatalo lang ako kapag pumayag kang masampal ko, mukha ng mama at papa mo. Okay. So tingnan natin yung opinion ni Sir Batas. Nagbibigay na ba siyang opinion pagtapos na ito? Pero teka, check natin. Putang na rin, ba yung may sumisigaw? Putang na. Crippling Attics yun, tingin ko. Ang masampal ko, mukha ng mama at papa mo. Astig yung, kumbaga, ramdam mo yung Alin, sir? kung gaano mas conscious si Fruz sa rhyming kumpara sa karamihan ng mga battle MCs. Dahil yun yung, ewan ko kung nung battle ko, nung review ko sinabi yun na minsan natatrap din hindi usually, pero may mga nangyayari din na yung ibang battle MCs natatrap sa pagiging todo lyrical, todo punchline, na kakalimutan na laruin din yung rhyming. Na ako rin, ganun ako dati. So, ngayon, pag nakarinig ka ng style ni Fruz, di ba? O siya, marinig mo siya bumatel, iba yung pakiramdam. Kasi iba yung attention to detail niya pagdating sa rhyming. Di ba? So, hindi man puro punchline ang pinuntusan ko kay Fruz. Kumbaga, bibigyan ko ng puntos talaga yung rhyming niya. Kasi ang ganda ng cadence, ang ganda ng laro. Yun nga, yung minsan yung dami ng rhyme na sinisiksik niya sa isang scheme o sa isang line. Siyempre, puntos yun. Sa akin, puntos yun. Gagi, oo, pre. Agree ako sa'yo, Sir Batas, dyan no? Ang lala nun, minsan kasi parang nakatamad yun no? Parang, putang ina, umay naman, parang minsan wala nang palimbawa, paminsan-minsan pag ako nagsusulat din, parang ano kaya kung subukan ko din yung mga ganito. Tapos parang nakakatamad, pre, na tipong panay, pamulti na yung punta. Tapos parang wala nang hindi ko na nakukuha yung trip kong flavor din sa sulat. Na putang, saan na to papuntang hayop na to? Kaya ganun, mas pinipili ko lang ng medyo maikli. Pero kumbaga, sinusubukan ko rin naman na pakita pa rin ng ganun. Pero agree ako doon, Sir Batas. Tangin na, yung rhyming ni Fruz talagang A-game. Class S na Joshua Garcia. Puta, naglag pa. So, bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kumagalaw ba sa inyo? Tas 3 points sa rhyming. Parang plus 3. Alam mo yan, sa tingin ko dapat more pa yun, pero gawin ko ng plus 3. So, total ng 10 points ang bigay ko sa kanya sa first round. Ganun pala mag-score si Sir Batas no? Parang kung may 7 punchlines kang tumama, tapos pag may rhyming po tayo na may plus 3 no? Kagi maangas yun Solid. Although lagpas oras, 3:22. Naalala ko yung oras ngayon first round no? So, dapat ba bawasan ko? Hindi ko rin sure kung paano, pero yun lang. Overtime to. So, gusto ko lang ilista lang natin. I-factor in natin mamaya kung paano man. So, round 1 ni Cripply,
Ang next, pero isa-isahin ko muna yung mga nagustuhan ko kay Fruz. Nagustuhan ko yung kung paano niya ginamit yung ganun ako mag-construct. Nilagyan niya ng 2 punchline bago doon na alam ko punchline yun pero para sa One-liner akin siya. mas yun yung gusto kong puntusan. Sa next scheme na niya ginamit yung construct pero nandun yung diin para sa akin. So, yun. Point yun. Tsaka yung grade 3 ka na, ewan ko grade 3 ba yan, natuto mag-close open. Ang kulit lang. Ano yun, so kahit doon pala marinig mo na yung rhyming ni Fruz, mas meticuloso siya sa rhyming. Diba? So, yun. 2-on-2, yung 2-on-2 na laro niya, yun. Bigyan ko ng point yun. Tsaka yung tungkol sa saksak, nakalimutan ko paano niya ginamit pero basta tungkol sa saksak kapag parang sinaksak niya si Cripply gano'n. Tapos tungkol sa rhyming pa rin, pen game, sidekick ni Badang, maganda yung laro niya doon, maganda yung punchline, kompleto yun para sa akin. Sobrang solid. Bicolano, Kiko Matos, yun, di ba? Yung mga ganong Bicolano na Kiko Matos. scheme niya, panalo Tsaka yung ender niya, masampal mukha ng mama at papa mo. Ang kulit lang, di ba? Pero, yun. So, solid na round. Bigyan ko 10 points. Tingnan natin kung anong latag ni Cripply sa first round. Maraming salamat nun, Sir Batas. Pero para sa akin yun nga, no? Parang, kung si Fruz patanga-tanga ng multi dito na parang walang punchline, gagi mukha siya ditong, ewan. Pero, napabilib ako ni Fruz dun sa yun nga multi niyang pumapunchline pa rin. Ang hirap isulat nun para sa akin, no, bilang hindi ko specialty yung pagmumulti, no. Para sa akin sobrang hirap isulat yung ganun. Tas pakiramdam ko yun talaga yung lamang niya din sa akin nung mga napapanood ko yung yung ibang laban niya. Pero tangina ang bisa nun, Fruz. Game tayo sa round 1 ni sa round 1 ko. Tangina round 1 na ang puta. Intense din talaga Pag mga napayag tao. ko, pag pumayag akong Nabulol Hindi ko alam kung ba't ako nabubulol dyan, putang ina. Hindi ko alam kung ano ba, dahil baka kabalik ko lang ulit. Ewan ko, putang ina, mukha akong tanga, umpisa pa lang. Intense din talaga Pag mga napayag tao. ko, pag pumayag akong napagsampal ko yung mama at papa ko, putang inang battler to, para makakuha ng crowd reaction, ginagamit yung ender ko. Putang ina mo ka, isa kang hunyango, papatikin mo ako ng saksak. Hininga mo, saksakan ng baho. Bago ko ibadibag si Fruz na mukhang wannabe na West Side. Ang napansin ko dun yung boses ko, parang hindi ako confident sa sasabihin ko. Sa totoo lang, parang napanood ko pala. Iba kasi pag pinapanood mo lang siya yung tipong gusto mo lang panoorin ng no? Gusto mo lang i-check yung sarili mo. Pero pag eto, putang na may webcam, tas may pinapanood mo dito kasama mo ang nag-iisang back-to-back champion. Basta yung napansin ko doon parang hindi ako komportable doon sa rebat ko na Ano ba? Baka siguro sign ng kalawang ba? Ewan ko ba? Pero parang ganun. Yung rebat parang walang kwenta sa akin pareho, pre. Tapos hindi ko pa alam na sabi niya halata, Crip. Para kang naninibago dyan, boss, Crip. Medyo hindi ganun ka parang gigil. O, pansin nyo rin ba yung boses? Parang medyo ilang na putang ina mukhang nag-recite na di alam yung sagot, di ba? Yung tipong tinanong ka ng law teacher mo ng about sa batas, tapos sinagot mo ng stock knowledge. Parang ganun, hindi ako komportable. Eto, nangapabos, medyo malambing, walang bitaw. Putang ina mo, black ka sa akin, pre. Sabihan mo kung walang bitaw dito. Putang ina mo, kahit paalam, kaibigan. Di ba? Pero yun nga, parang yun yung napansin ko. Yun yung napansin ko dito. Ilang. Na mukhang wannabe na West Side. Like kung tingin yung panalo si Cripply kay M-Site.
Gagi, thank you dyan mga kaibigan. No? Kinikilig pa rin talaga ako paminsan-minsan pag ako nakakachamba ng punchline tas biglang natutuwa kayo ng ganyan. No? Pero, ano ba? Eto, hindi talaga to yung sulat ko. Hindi yan yung intro ko, pre. Biglaan ko na lang yan naisip. Oo. Oo, parang ganun. Hindi yan yung sinulat ko talaga. Kumbaga, sobrang biglaan lang. Tapos, ang alam ko, papunta na ako sa event. Tipong yan na yung suot ko, paalis na ako. Di ko alam kung nakatingin lang ba ako sa salamin nun. Tangina, nag-i-stretching ba ako. Pero parang pumasok yan sa isip ko. Tas, pagdating ko doon, pinarinig ko sa tropa. Sabi ko, putangin na pwede kaya tong intro. Sabi niya, okay daw yan. Tas, nakita ko si Zayt. Syempre, di ba, parang, nakita ko si Zayt sa VIP, pinarinig ko sa kanya, sabi ko, Zayt, tangina, magpapalit ako ng intro, tingin mo, pwede kaya to? Tapos yun, nung pinarinig ko yung kay MZ, tuwan-tuwa si MZ, sabi niya, putang ina mo, sige, lagay mo yan na yung gawin mong intro, parang gano'n. So, yun, di ko alam na ganun pala siya tatanggapin ng tao no? Kasi yun nga, no, tangina, nung kapanahunan, di ba, parang ang dami kong nababasang comment din nun, na putangin na kahit mga walang kulang na lang kahit sa TV Patrol makabasa ka ng comment na ganun no. So alam talaga siya ng tingin ko ng circle ng flip top na ganun yung nangyayari kahit nga sa mga PSP battles, di ba? Tangin na maangas yung mga ganyang backstory, boss script, Easter eggs. Pakiramdam ko sa karamihan ng battle ko madami din talagang kwento pa iba-iba pero yun, hindi dapat yan. Ang intro ko dapat dyan yung pagkatapos niyan. Pero wala yan sa sulat talaga. Sadyang na-push lang din ako ng... Tingin ko si MZ nga talaga yung nag-push sa kanya. Nagago, maganda yan. Tapos yun, putang, na-tripa ng mga tao. Anyways, game tayo. Kripli muling nagbabalik. Yan, yung dapat yung intro ko. Kripli muling nagbabalik. Tayo na pambadoy, di ba? Alam niyong pukpuk ang battle to. Last battle ko, putang ina, mga hurado, ang didibel nyo. Tinanim ko, iba umani, na isahan na farmer, no? Gagawa ko ng issue, mala vlogger, bro. Kaya ako muling nagbabalik kasi kumukonti na yung likers ko. Puto yan, dito ko pala nasabi yun. Kaya ako muling nagbabalik, kumukonti na yung likers ko. Diba? Ay, puto. Kaya pag kumukonti na yung likers ko, tayo nababattle ako ulit. Utang ina mo, kahit veterano ka, alam mong underdog ka sa akin. Teka, may nagtanong dito, conscious decision ba yung intro mo lagi bago ko simulan like? Napaka-random ngayon, no? Kasi yun nga, parang hindi naman dapat yun yung intro ko. Parang bigla akong naisip dyan sa battle na yan. Tas para sa akin, nagmukha na siyang cheat code kasi mabilis. Yun nga, parang lagi ko namang sinasabi sa kahit sa na, di ko alam kung sa live ba o sa kung ano pa man na reaction video ko na sobrang hirap na, sobrang hirap gumawa ng intro paminsan-minsan. So dahil kinagat nila yun, dyan, sipin mo 2 lines pa lang yun, diba? Putang na 30 seconds crowd reaction yata yun De, joke lang. Basta, dahil ganun yung tanggap ng tao doon, naisipan ko na lang din na putang na, hindi, alam ko na, ganito na lang yung gagawin kong intro siguro. Parang ganun. Yun lang, pre. Di ka dangerous, brother. Kung tingin mo sa sarili mo, icon, you don't matter. Tong kalaban kong bitch, beaten. Kitil to sa akin gamit aking mga jokes. Bars. Written, pagkamatay, maninigas. Kaya itong freeze, frozen, nasabi mo na, putang ina mo. So ito ba yung panahon? Ito ba yung panahon na nag-trend yun? Ang kulit, no? Oo, yun sir. Nasaan na ba yung battle rapper rin? Ang kulit, puta, isipin mo sumikat siya dahil sa frozen, no? Tangina. So, naging effective kay Fruz, pero kung nauna si Kripli, hindi mo naman pwedeng, kumbaga hindi na effective kay Fruz yun. Nagkatalo lang kung sino nauna sa round, no? Para ano lang ginamit. Tingin ko din siguro, pinilit ni Fruz na mauna. Kumbaga advanced thinking skills lang din siguro ng isang Frustradamus, no? Naputakin na, nahuhulaan ko, sasabihin mo to. Unahan na kita. Parang ganun. Kasi naalala ko nung sinusulat ko rin yan, sabi ko, tangina trending tong tao na to Gagi mukhang may gagamit na itong iba. Nasakto lang talagang si Fruz yung kalaban, kaya bagay na bagay. Nilagay ko rin siya sa round 1 kasi iniisip kong baka masabi.
At ang nakakatawa ay nilagay din pala siya ni Fru sa round 1 niya tapos pinili niya mauna. Putang inang yan. Pupuntosan ko ba yun? Puntosan ko na rin. Sige. Kabala, sir. Natawa ka. Kumbaga, hindi ko naisipin na hindi effective dahil naunahan siya. Yeah. Pero okay. Ato. Dali ng adlib boss script, iba mag-Istanbul. Feeling star sa akin na parang asterisk. Kung feeling mo ibang klase ka, ako yung bagong bullying transferee. At kung usapan, abangan, pahiya sa akin tong si G kasi kung may dapat abangan dito, kaambak namin ni Tipsy D. Ay, mukhang tayo, no? Speaking of Tipsy D, naalala nyo Double D versus CB? Team Icra versus FE. Pare-pareho mga linya nitong mga magkakagrupo. Ngayong sa stage ako partner mo, uungkatin ko talaga past mo. Ako ay toxic na nobyo. Hanggang ngayon, di malinaw kung sinong nagnakaw at mali. Malinaw lang pagkakampyon nyo ay mga nakaw na sandali. Buti pa kami ni Topper, ninanakaw, whip cups lang. Gagi ang kulit na. Putangin na di ko na maalala yung sinasabi ko dito. Pakiramdam ko dahil medyo naparami-rami rin siguro yung... Naka-anim ako niyan pre. Kung di ako nagkakamali, June 29 yan ng 2024. Tas yung huling laban ko kay Ban, June 28 ng 2025. So yung span na yung pre, 6 na laban yun. Kaya dati naaalala ko pa yung mga banat ko pa minsan-minsan eh. Pero ito parang minsan tangin na ano na rin ako sa mga adlib ko dito. Ay hindi, parang mga icebreaker eh. Saya na kayo? Hindi, pasundot lang na komedya. Kayo, buong tournament, ninakaw nyo, nasa YouTube, ebidensya. Dahil doon si Tipsy D sa battle nagpaubaya. Dahil doon tang ina nyo si 3rd D naging Bisaya. Eto parang medyo nakukomportable na ako ng konti dito. Kaya tinanggal sa Crazy Fam. Kaya yung mundo niya gumuho. 2 oras inakbayan ni Crazy Mix, kaya maaga siyang sumuko. Bobo ka kasi. Iyong talento basura, tinanim di tumutubo. Dahil di namumunga, sinibak nung namumuno. Ang ina bars yun. Para sa akin. Hindi ko alam kung para kay Sir Batas bars ba yun ha. Pero para sa akin, putang ina, malupit yun pre. Dahil di namumunga, sinibak nung namumuno. Di ba? Putang ina. Kung iaanggulo mong tinalo ko nila Basilio, tang ina mo, walang ganun. Sanay na akong matalo ng matalo sa di ko malaman na rason. Pero alam ko na yun, ngayon gumagana na yung dating pinaplano. Pasigaw-sigaw pa si tanga eh, no? Pero gutom ko, mananatili, panalo'y di maiistapa. Kasi kalaban ko gangsta lang, ulul, di mo ko mamamafia. At kung gangstera ng usapan, puta sa akin ka mag-angas. Kahit di ka buntis, tang ina mo, mukha mo lalagyan ko ng manas. Gangster ka talaga. Pag hinamon kita dito, papalag ka ba? Tatawa ko dyan kay Bro, so parang umambang mabilis ang puta. Kasi yung laban na yun, pre, hindi naman kami magkakilala niya ni Bruce eh. So, mga ganyan din sana yung, ewan ko ba, hindi kami tropa niyan. Kumbaga, kahit ng mga nakarang events, as in, sobrang bihira namin magkita niyan. So, nakakatawa lang kay Bruce na, putang ina. Pero pagkatapos nito, nagkwentuhan kami nito ni Bruce sa, sa VIP. Angas, kahit di ka buntis, tang ina mo, mukha mo lalagyan ko ng manas. Gangster ka talaga. Pag hinamon kita dito, papalag ka ba? Tol, ang yabang mo, tabas. Kung talaga na gangsta ka, suntukan kayo ni Batas. Tangina dito pala. Pero may tira din to kahit inconsistent panatukmol. Allen nanalo at kumabig, ngayon mali ka nang nabundol. Ika'y nanalo nga subalit, mukhang gate crusher na pulpol. Nakalampas man sa balakid, lanang lusot, may crowd control. Iba dating kutol, iba si Cripply pag bumungad. Laging may bagong pakulo, parang pagbabarista inatupag. Di mahulaan bawat sulat, laging may crowd kapag naggulat. Kaya si Snoop Dogg ay no match, ngayong natapat siya kitupak. Ang yawa.
Magi. First off, fuck you bitch in the clique you claim. Tatlong wife, what a life, ba't ako magko-complain? Basta yan, tuwan-tuwa siya batas doon. Gagi ang ano nun. Ano ba? Ewan ko ba, sobrang ingay nung tao nun, pre. Mukhang medyo ano eh, basta ano ba? Basta sobrang lakas. Di ko alam, tingin ko kasi baka nakakuha ko din para may surprise factor shit din eh. Pero as in ano, para sa akin, isa pala yan sa, isipin mo ha, TIO lang yan, konti lang yung taong kasi dyan. Kung di ako nagkakamali, baka 700 to 838. Pero yun, rinig na rinig ko yan, putay na, kasi nagsisigawan yung mga tao. Parang, ano ba yun? Nagwala sila dyan, pre. Tapos yun, nakakatuwa lang bilang kakabalik nga lang yun. Pero mga silip kong butas doon yung ano, yung bulol, pre. Yun, putang ina. Buti na lang nasuportahan ng gulat factor eh. No? Pero kung walang masyadong kwenta yung punchline, tas parang yun nga dun sa manggulat. Putang na sabi ko lang naggulat, parang ganun. Putang ina. Wala. Putang ina, mukha akong tanga dito pa minsan-minsan. Anyways, game tayo. Yo! Ha? Secret. Secret nga. Yo! Tapos na ba? Putang ina. Solid yung round na yun. Teka lang sir ha. Anyways, ano, gagi natatawa ako dyan sa ano, sa moment na yan, pre. Putang ina. Para kami nag-uusap na isa to sa ano, pre, isa to sa pinakamagaan na battle na experience ko sa buong buhay ko, pre. Yung masasabi kong na-enjoy ko. Parang ganun. Sa mga moments na yan, kahit papano. Tapos yan, yung mga simpleng kwentuhan, parang ganun. Parang, tapos ka na ba? Secret, ba? Putang ina, nakakatawa, di ba? Nakuha ni Cripply yun. Thank you, sir. Ang ganda ng kung paano niya ginawa. Oo nga, no? Parang, hindi ko alam kung ano win-loss, hindi ko napansin eh. Pero, parang underrated nga si Cripply para sa mga tao. Lalo na kung binabase mo lang sa win-loss record. Kasi, solid din naman talaga siya mag-rap. Solid lagi. Tayo naman pang reels to. Teka, ulitin natin. Lalo na kung binabase mo lang sa win-loss record. Kasi solid din naman talaga siya mag-rap. Solid lagi yung battles niya. Pero, gaya na sabi niya, hindi niya alam, lagi siya natatalo. Number 1. Pangalawa, parang... Salamat, sir. Tangina, di ko na kailangan mag-edit. Direct upload to bukas. Wala. Slept on lang siya kung tingin ko ng maraming tao. Parang dapat mas may nakukuha siyang recognition. Putang ina, sir. Gagi, kinikilig naman ako dito. Putang inang yan. Huwag ka kanya, sir. Ano ba? Putang ina. Dahil sa Sabay. wala. Slept on lang siya kung tingin ko ng maraming tao. Parang dapat mas may nakukuha siyang recognition. Dahil sa ginagawa niya, dahil sa style niya, gano'n. So, yeah. Ay, nako. 1, 2, 3, 4, Salamat, 5, paring 6, Trojan. 7, Sabi 8, nakikilig 9, ka dyan, 10, Crip. 11, Kaya pala ito na-request mo. 15, 16, 17, 18. 18 ang first round ni Cripply. Takin na, naka 18 points tayo dun ah. Nagustuhan ko yung saksakan ng baho na ribat. Gagi, nagustuhan mo yun, sir? Tapos yung... like kung panalo ko kay M-Zite, panalo si Cripply kay M-Zite. Yun, kumbaga, sa pagiging MC, di ba? Alam niyang kuha niya yung crowd, alam niya kung paano laruin yung crowd. Crowd control. So, okay yun. Kumukonti na likers ko. Ang kulit lang yan. Ang kulit na humor niya, ang kulit ng karakter niya, ng persona niya, di ba? Tapos yun nga, freeze, froze, frozen. Bigyan ko pa rin ng puntos yun. Tapos yung comeback namin ni Tipsy D. Ang ganda lang ng... Marami siyang pwedeng intention sa pag-isip nun. So, astig. Ako, gusto ko yun. Tapos yung toxic na nobyo.
nag-uungkat ng nakaraan, toxic na, parang ganyan nata. Nakaw na sandali, ang galing din ng kung paano nila ginamit. Thank you, sir. Thank you. Ginamit. Third, di naging Bisaya, Crazy Mix, yung paggamit kay Crazy Mix, yun, inakbayan kanya. Sinibak na namumuno, yung hindi namumunga. Yun, solid yun. Yun, na solid talaga yun. Agree ako dun. Pakiramdam ko yun yung pinaka-trip kong banat dun. Kahit walang masyadong crowd reaction yun, para sa akin yun yung pinaka-trip ko dun. Sa Share ko lang. di malaman na rason, yun nga yung sinasabi ko kanina. Tapos yung di mo ako mamamafia, gangsta ka man pero di mo ako mamamafia. Parang acquired siya. Hindi siya, I'm sure hindi siya bebenta sa lahat, pero ako trip ko yung ganong context, kumbaga manas kahit hindi buntis. Diba? Tapos yung pag-reference sa akin, kasi layered yun eh. Pwede niya sabihin na tara suntukan tayo sa labas, pero hindi yun yung ginamit niya na rhyme, ginamit niya batas. Ang galing lang ng yung misdirection ng punchline niya. So punto sa akin yun, solid. Hindi dahil ako yung ginamit. Diba? Pero tingin ko, sir, dahil dun eh. Kaya siguro mataas yung points ko sa round 1 eh. Kasi nabanggit kita eh. Ano lang, ang misleading nung punchline. Kanya siya naging punchline. So, astig. Tapos, crowd control, kung paano nyo ginamit nga, barista, lagi may pakulo. Pupuntosan ko na rin yun. Tapos kung paano siya nagpakatupak, tapos nagpakabugoy na kuy-kuy, ang galing. Napaka-clever ng approach din lagi ni Cripply sa mga battles. So, yun, malinaw na ang first round, nakuha niya. Tingnan natin round 2 ni Fruz. Tayo na, may backstory to, pre. Putangin na. Kaso di ko alam kung dapat ba siyang ikwento sa mga ganito eh, no? Pero pakiramdam ko talaga dun sa battle na yan, mukhang mas naayos ko lang din talaga yung ano eh. Ano ba? Di pwede ikwento eh, baka mayari ako eh. Pero, game lang tayo. Sa'kin mo tapat! Ang ina! Galit sip mo sa'kin! Sa'kin mo tapat! Sa'kin mo tapat! Tang ina! Ang gulo na naman sa dating 2x2. Para ang tanga, pre. Paulit-ulit ka lang. Sorry na nga eh. Kaya putang inan to. Siguradong di siya makakasabay ngayon. Snoop Dogg, buhay pa. Tupac, patay na yon. Tangin na, ang lakas nun, pre. Gagi, oo nga pala, nag-rebat pala siya. Tangin na, para sa akin, ang lakas nun. Nung narinig yun, sabi ko, putang ina, magaling yun ah. May tira talaga to. Parang ganun yung pumasok sa isip ko ng moments na yan. Moments na yan. Mukhang di yata tayo nagkaintindihan ah. Ano to? Ba't basic? Sabi ko na nga ba, simulation lang to eh. Parang The Matrix. Sayang, gusto ko pa naman maging racist na creative. Kasi di ba sabi ko, bigyan mo ako ng N-word? N as in niga, hindi native. Oo, ikay native. Ako'y crossbreed ng Indica at Sativa. Cripply Manzanilla, ilulubog kita hanggang sa ikay tuluyan ng hindi mabalita. Nagdagdag ako ng pantig para lalong mas astigyo o mabitin mga rima. Kaya Cripply Manzanilla, tangang cringy bawat linya, walang silbi, walang tira. Ano, partida? Kau ay bihirang makita. Kaso tangina, nanatili kang mahina. Lintik na babida, feelings talagang weak ka. Sadyang ipinagkait niya ang sariling pagkalinga. Pangalan niya hindi nakalista sa mga pandihinan ng liga. Kanyang isip, kanyang diwa, pang-alipin, pang-alila. At balita ko. Isipin nyo, no? Tangina, papakiramdam ko pag solid yung multi, no? Pero tingin ko yung punchline na nagamit niya para sa akin bilang ano lang din siguro, no? Bilang nagmamarunong natatanga-tanga dito. Pakiramdam ko hindi dapat yun yung pinakalas eh. Kasi tingin ko ang ganda na ng rhyming na parang ano, parang kumbaga, no? Parang halimbawa, ano, 'di ba? Parang papunta ka na dun sa climax, tas parang biglang nawala.
Ang pinaka-perfectong example siguro, halimbawa, no, tayo nabubulong ko lang sa inyo. Halimbawa, ano, parang yung shota nyo, di ba? Parang pinipinger nyo, tapos nung lalabasan na bigla mong tinanggal. Parang ganun yung, naging ganun yung dating eh. Pero para sa akin, sobrang solid nung ano, sobrang solid nung multi. Pero parang hindi siya na, nung pinaka-punchline. Isa ka daw seasonal MC. Aba! Aba! Ay, bastos. Sorry. Pasensya na kayo. Tangin ng Pero di ba mas nagets nyo? Sama mo sa Reels. Di pwede pre, mahirap yun. Grabing imagery. Ayos ng analogy, okay. Pero di ba parang ganun yung ano. Ewan ko ba? Bongga kang poser ka! Real talk, sobrang overrated mo. O ha? Sobra na, over pa. Paalala lang ha, talagang lahat tayo nakamamatay pag sobra na. At kaya mansanilya, pagkat panay butterfly ang stomach niya. Kaya relax. Excited naman sa Inhale. O, dahan-dahan lang ha, pag nasingot mo to, wala na next button. Inhale. Exhale. O, palakpakan nyo naman siya. Galing pa yang ibang nayon. Ba't kaya di ka na to dun? Nakakatawa, di ba? Inhale. Ayan na, exhale, inhale. Dahan-dahan lang, mamasingot. Pagkat panay butterfly ang stomach niya. Kaya relax. Inhale. O, dahan-dahan lang ha, pag nasingot mo to, wala na next button. Wala nang next battle. Exhale. Putang O, palakpakan nyo naman siya. Galing pa yang ibang nayon. O, tama na. Ang babayas nyo ah. Sa kanya kayo ay tila laging sang-ayon, pero ayos lang sapagkat apoy ko mas lalagablab, malas mo lang at ikaw ang pinanggatong. At di ba nga, may linya ka kay Christian na isa na naman bobong MC ang mananalo sa replay. Eh, tangina ka, ikaw nga yun. Tangina, didn't age well, pare. Didn't age well, pare. Oo, ang yung tactics ay nostalgic, pero yung mga tema, reject na. Baka mamaya, pag tinalo kita, sabihin mo na Mandela effects ka. Balat mo, na Mandela effects ka. Kaya naman pala, tagal niya nawala. Sa paghikbi, nagpakabisi at lahat piniga, walang tinira na luha. Inaasam-asam na panalo sa nakaraan niya pagahon. Hindi niya nakuha ang kalungkutan. Kanyang ninamnam hanggang tuluyan na niyang dinamdam at sa sarili siya'y nagduda. Dahil lamang sa tampururot, naging malala ang iyong poot. Isip bata putya. Kaka, diri balahura, parang kinilaw na tuta. Sinigang na pusa, kanyang lilis sa laula. Sinigang na pusa. Tayo hindi magkatulad sa dami ng aking dinigma na kuta. Nilimas na mula, sinibak na puta, pinitas na bunga. Di na para pilitin pagkat siya'y bibigay ng kusa. May tulog ka sa akin nang di nagbibilang ng tupa. Utang ina mo. At di ba, Gagi, teka nga. Ang ganda. Yun pala, isa yun sa pinaka-trip kong banat naman ni Frus dito sa battle namin, pre. Ang ganda no, parang ganun, pre. Para sa akin, yun yung perfectong example ng ano. Yung pag piniminger mo, tapos tinuloy-tuloy mo. Diba? May climax na mabisa, diba? Tangina, ang ganda nun, pre. Para sa akin, yun yung ano. Ang lala nun, pre. Puta, may tulog ka sa akin kahit di nagbibilang ng... Ewan ko ba, pero putangina, nalulupitan talaga ako sa mga gano'n na ano eh. Mga gano'n na punchline, tangina, mareakan man yan o hindi. Pero para sa akin, tangina, napaka-solid nun. Paborito ko yung linya na yun dito sa laban namin. Dinigma na kuta, nilimas na mula, sinibak na puta, pinitas na bunga. Di na para pilitin pagkat siya'y bibigay ng kusa. May tulog ka sa akin nang di nagbibilang ng tupa. Tangina, ang ganda nun. At di ba, nag-SpongeBob flow ka? Nerdo ka, no? Ang baduy mo, ha? Eto, bago. You ain't ready for this. Sobrang bobo, kripli ka. Lala siya'y matindi na. Sobrang bobo, kripli ka. Ito naman parang nakakatawa lang dito na Sir Batas makakarinig ng mga ganyang ano, no? Parang isipin mo Sir Batas ang astig-astig. Tapos paparinggan mo ng mga ganyan na Lala siya'y matindi na. Pag sinuri mo yung lyrics weak naman ang iyong berso. No, mas aking all three rounds automatic na. Hay! Tanglamok ka. Tanglamok ka. Chak, wak, wak. Tong Bicolano pusi. Sa Snoop Dogg ng Lebanon. Alam mo.
Pahinga muna natin, Sir Batas, no? Parang ang dami na sayang na oras doon. Ano ba yun? Nakakalimutan ba niya kung ano dapat niyang sabihin? Tapos sinunod na lang niya yung oras. Sayang, no? Pero bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points plus bigyan ko 3 points yung rhyming niya. Solid yung rhyming ni Fruz. Sinisiksik niya talaga. So bigyan ko siya 9 points in total. Second round. Nagustuhan ko yung Tupac patay na yun. Na rebat. Rebat. Solid Na yun. solid yun. Yung N for nigga, N for native. Ang kulit lang kung paano niya ginamit. Tapos Cripply Manzanilla. Ang tindin, kumbaga, ang haba, ang dami niyang ni-rhyme doon. So, astig yun. Tapos, tinuloy pa niya yun papunta sa iba, sa ibang ano na. Pero, binalik, parang bumabalik sa Manzanilla. Butterfly sa stomach. Kanya, Cripply Manzanilla. Basta, yun, bigyan ko ng puntos yun, solid yun. Tapos yung, meron siya sinabi na tungkol sa isa na naman bobo mananalo sa replay na scheme yun. Papuntosan ko rin yun, solid yun. Ang ganda na nakita niya yun. Kasi oo nga naman, di ba? Kung ganun yung material ni Cripply, tapos siya yung nanalo, di ba? Oh, O paano ba? Basta parang ganun. Naguluhan na rin ako. Tapos Naguluhan na rin ako. nagbibilang ng tupa. Ang haba rin ng one rhyme na yun. Solid yun. So 9 points. Second round ni Fruz. Astig. Ako gusto ko mas makarinig ng ganong kulay o ganong level ng rhyming. Iba't iba yung pag-pocket ng rhymes. Mas wala lang. Kumbaga, ewan ko, siguro nasa punto lang ako ngayon ng pagiging fan ko ng ng lyrics na ano rin, mas binibigyan pansin ko siya. So yun. Tingnan natin ang round 2 ni Cripply. Para naman sa akin yung ano ba, parang yun nga, parang ang daming, kung sakali siguro yung sobrang mga mahabang multi ni Frost, tas yung mga punchline na kasing level nung may tulog ka sa akin ng di nagbibilang na tupa. Putang ina, babalagbag yung pre. Tangin na, tay-tay siguro. Tay-tay ako dito. Parang ganun. Hindi ko nga, ewan ko ba, parang yun yung napansin ko talaga na putang ina, kung puro to ganun, putang ina, wala, yari talaga, kawawa ako dito. Tayo ng haba ng sinabi ni Sir Batas, sabihin ko yun lang. Tangin ng gatasismo. Tangin ng, teka, magbasa tayo ng comment. Ngayon ko lang napanood, Sir Batas, may point siya sa rhyming sa ayos. Mostly ng battle review niya, puro punchline lang siya basis eh. Ang masasabi ko dyan ay, okay. So, pakinggan natin yung round 2 dito. Ano, sir? Saan na ba? Ano nangyari? Tawa ko, Sir Batas kanina eh. Sabi niya, putang ina, naguluhan na rin ako. Hindi kita pinakinggan. Burado. Ano? Alam mo yun sa slam dunk? Alam mo yun? Fuck you. Fuck you 3. Okay. Ay, gagi, joke ako dito, pre. Gagi, oo. Bali, mahaba to, teka. Pero gagi mo kung malupit yung sa slam dunk, ano nga ulit yung tawag nun? Okay. Hindi talaga kita pinakinggan. Gagi, magre-rebat ako, di pwedeng hindi. Kasi andyan si Shea, bumoboto yan sa rebat eh. Si Frost tumuturo pa sa oras, no? Parang gusto, isip-isip ni Frost, parang gustong-gusto kitang talunin, putang ina mo. Pero yun, choke ako doon, pare. Putang ina. Yun yung, kakaisip ko ng rebat kay Frost. Kasi, nung sinabi niya na yun, patapos na yung rounds niya eh. Patapos na yung rounds niya nun. Tapos,
iniisip ko yung ano, iniisip ko lang yung tangina, maalala ko lang sana yung tono ng sa Slam Dunk. Ano na, ako na bahala mag-freestyle nun, parang ganun. Kasi pakiramdam ko ano dahil bumira siya ng ganun, pag naki-enjoy ko siya ulit ng pag ganun, pakiramdam ko effective. Bilang, di ko alam kung magiging effective, no? Pero bilang ako lang, pakiramdam ko effective yun. Tas kakaisip ko nun, nung hinuhugot ko na yung round 2 ko, putang ina, hindi ko mahugot. So, ang nangyari, yun na lang, nagsalita na lang ako ng, ewan ko ba kung ano, nagsalita na lang ako ng kung ano-ano na, yun, putang ina, hindi pwedeng wala akong rebat. Pas parang may nag-react na, doon na ako nag-ano, nasabi ko, okay, putang ina, nandito pa rin ako sa ano, parang nasa zone pa rin ako, hindi pa rin nila ako nahalata. Tapos nung nakita ko si Shay na parang nakaabang, siya na lang yung na ano ko na tangin na kasi nandito si Shay, dapat magre-rebat ako dito kasi bumoboto sa rebat. Buti na lang kinagat yun ng tao. Tapos nung nakagat yata yun ng tao, dito ko na ulit naalala yung round 2 ko. Gagi as in ano, tangin na, kinakabahan na ako niyan kasi tangin na sobrang tagal mong wala, di ba? Sobrang tagal mong walang laban, magpapakita ka ng joke. Putang ina, nakakahiya yun. At bilang battle MC, yun talaga yung pinaka ayaw kong mangyari sa akin eh. Kaya sana di ko ma-experience, sana lagi ako may disiplina mag-practice. Kaso problema, kahit sagad ka naman sa practice, may mga chance rin talagang ano eh, mga makakalimot ka, mga ganun. Parang ganun yung ano ko doon. Pero as in, kabado na ako dyan kasi halos hindi ko na mahugot-hugot. Putang inang yan. Buti na lang nahugot pa. Nang walang halong freestyle. Isa pa yun, putang ina yung SRBR, yung mga ganun na moments, putya na yan. Hindi, wag na nga. Pangit daw si Pukuda. Sabi nito ni Genggeng, yabang mo na porket nakapag-transform ka na Benten. Paalala lang, Frus. Tingin ko ano, simpleng punchline lang yun, pero pakiramdam ko nadala ko siya sa pag-deliver. Ewan ko, pero nung dinideliver, pag nadideliver ko yun, pag pinapractice ko, parang mukhang ano eh, parang may pang teatro eh. Yabang mo na porket nakapag-transform ka na 20, di ba? Parang, hindi ko alam kung nagigets nyo. Ewan ko ba? Basta parang ganun. Sabi nito ni Genggeng, yabang mo na porket nakapag-transform ka na Benten. Paalala lang, Frus, pangit ka din. Ang itim mo pa, kulay kang ink. Kung i-describe kita, mukha kang nigang kakampink. Nagkaroon to ng sasakyan. Ang banges, kulay mint. First time kong makakita ng kotse, pero driver yung nakatint. Kaya hindi ko na maalalang binanat ko pala to. Kaya ang kulit no. Tayo nakakita ka ng kotseng kulay mint. Driver yung nakatint. Puta na. Di ba pangarap sa'yo ng tatay mo? Ito, seryoso. Di ba pangarap sa'yo ng tatay mo kunin mong kurso HRM? Pero ano kinuha mo? Kulay blue na XRM. Kala nila Kaya na, mukha ba akong tanga pag natatawa ako sa mga jokes na ano ko? Diba parang, di ba pangarap ng tatay mo, kunin mo, ano? Pangarap ng tatay mong kurso, kunin mo HRM. Pero ano kinuha mo? Kulay blue na XRM. Putang inang. Nakakatawa ba yun? Comedic timing at its finest. Ayasip pag benta. Sa mga, natawa ako dun ah. pero ano? Seryoso to. Di ba pangarap sa'yo ng tatay mo? Ito, seryoso. Di ba pangarap sa'yo ng tatay mo kunin mong kurso HRM? Pero ano kinuha mo? Kulay blue na XRM. Gago. Kala nila nag-aaral kang dire-diretso, hindi putol. After 4 years, napagtapos nila yung setup ng motor. Pero kung kukumpara motor mo sa karir mo, daig ka na kagad kasi yung mga tao, tol, di ka hinanap, buti pa yung motor mo kahit paano may hatak. Utang ina, wala daw ipon si Pukuda. Ina neto, Antikas, kada birthday mo, merong compose na birthday ko, pasinjikas. Meron, gago. Meron nga, pre. Ina neto ni Prosakas. Wala. Pastahan neto, rich kid, gala mo sa buhay ay angat, porke tambayan mo Commonwealth, tingin mo singyaman mo lahat. Ang kulit ni Fruz, may etiketa pa yung ano, yung suot niya. Oh.
Bagong-bago. Tangina. Tingin ko ibibenta siguro yan pagkatapos no. Babalik mo ba yan, Fruz? Kaya di mo tinanggal ang tiketa. Tangina lang yan. Naman, Commonwealth. Putang ina nyo, babadoy nyo. Yabang mo, balita ko, di ka nga nakapagtapos, brother. Anong panama mo sa may diploma, may diskarte at sa mga kumpanya may backer? Di ka kasi nag-aral. Aral. Hoy! Call center boy! Tayo na di ako natawa doon pero natawa naman si Sir Batas. Ikaw Pwede ang na yun. nakakatangang MC sa universe. Frustrated homicide na tagasagot ng frustrated customers. Puta. Eto billing ko sa'yo. Para umangat customer service, magtulong kayo ni Elvis. Mga kupal na support kasi kailangan mo kapag dating sa technical support. Huwag yung nakasandal ka sa multi. Tang ina Frus, ang tindi mo. Kahit magmamamulti ka dyan, irarhyme ko pa rin yung 42 sa Indigo. Irarhyme ko pa rin yung konduktor sa Magmaktol. Kahit ganun ako mag-rhyme, mas lapitin pa din to ng Pusitol. Ako pa din tatawagan na maraming chicks, na sa akin pa rin yung multicall. Palabiro, pero Ay na, ako-cornean ako sa sarili ko layunin lagi mang body bag, yun ay obvious. Wala ka ng pakay sa battle rap, wala ka ng bilang kung may census. Walang layunin, walang pakay. Wala ka na din, ultimo views, dinaig ka pa ng barangay hall, buti pa doon may multipurpose. Putang ina, kaya takbo ng karir neto, mananalo, matatalo, mananalo, matatalo. Kaya standing ni veterano, 11-10. Kaya siya'y nakatakdang lalagapak. Sinubukan mo pagka-genie. Creeply, sa pag-retire mo ako yung tutupad. Sayong-sayo yung November 11. Yun yung Veterans Day mo, Brad. Magre-retire kang 11-11, tol. Puta, your wish is my command. Putang ina sa... Bars yun. Tingin ko bars yun. Teka nga. Mukhang... Takdang Tingin ko may laman yun na pakiramdam ko may laman lalagapak. Sinubukan mo pagka-genie. Sinubukan mo pagka-genie, creeply. Creeply, sa pag-retire mo ako yung tutupad. Sayong Tayo na, wala pa lang kwenta. Sorry. sa'yo yung November 11. Yun yung Veterans Day mo, Brad. Magre-retire kang 11-11, tol. Puta, your wish is my command. Pero yung yung November 11 pre, putangin na, Veterans Day talaga yun. Tingin ko. Teka nga, November 11. Veterans Day. O, diba? November 11, parang ako dito. Ginugil ko to Ngayon kung di ako nagkakamali Parang yun, November 11 yan. Tas na-timing pa na yung standing ni Frus 11-10. Tas parang natural na may isip mo na bilang battle MC, puta 11-11, mukhang bars to diba? Tas parang kailangan mo na lagyan ng flavor. So yun, nakita ko yung Veterans Day 11-11. Tas veterano si Frus kesa. Ewan ko ba kung di ko alam, basta sinulat ko lang siguro. Ewan ko kung mabisa. Wala Putang nang ina sound. sa akin, patay to. Badibagang Wordplay. sasapitin mo sa mga kamay ko, di patungkol sa pulis, magikay akin na 5-0. At kung di ka sang-ayon na ikay binasi ko at pinulbos, pwede tayo mag-rematch sa Ahon Frus, kita-kit sa 2x2. Solid. Thank you. Tingin ko mas malakas yung round 1 niya kaysa sa round 2 niya, pero solid pa rin yung round 2 niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 points. So first 2 rounds. Tayo na nakakatuwa lang na parang nasisilip ni Sir Batas yung Parang ba? Yung sinasabi ni GL na kung naka-focus ka sa pag-judging ni Batas, that's basic, parang ganun. Pero nasisilip niya yung Hindi ko alam, basta may formula. Nakuha ni Creeply. Sayang, parang malakas yung sa pakiramdam, malakas yung Shoutout second round Renz. of Cruz. Shoutout Renz Pero MB. tinitingnan ko yung punch count, mas malakas, mas may points yung first round niya kumpara sa second. Pero yun. Nagustuhan ko yung benten ni Creeply. Delivery. Nigang kakampink. Tapos driver nakatint. Siguro itong yung ang style ni Creeply siguro second round mas jokes, no?
Parang sinimulan niya sa mahaba-haba siyang ganun eh. Kulay blue na XRM. Ang galing. The setup ng motor. Kahit paano may hatak. Tayo na yan. Puta na, naalala ko na naman yun. Di ba, pangarap sa'yo ng papa mo, kunin mong kurso HRM. Pero ano kinuha mo? Kulay blue na XRM. Tangin na yan. Tingin ko top tier bars yun. Yan, magaganda yung mga Punchline based yung judging niya. Sabi ni paring niya. Tapos sa mga kumpanya na may backer, sa mga kumpanya may backer, ang kulit nga eh, di ba? Ang kulit ng humor nga ni Frus. Frustrated customers, yan, ganda ng pagkakagamit. Census, wala ka ng bilang pagdating sa census, parang gano'n nata. Buti pa sa barangay hall, may multipurpose. Ang kulit din eh, no? Nirhyme niya ang census sa purpose. So yun, tas Genie, yung Genie na scheme, your wish is my command. Tas 5-0 police, dito tungkol sa police, parang ganun eh. Tas yung ender niya, solid, effective. So 13 points, round 2 ni Cripley. First 2 rounds nakuha na niya, so panalo. Nag-review lang, nanalo pa. Ang angas wala ng ganito eh, no? Ano na siya dito sa scorecard ko. Pero spatan natin round 3. Enjoyin pa rin natin yung battle, syempre. Nag-review lang, nanalo pa eh, no? Meron daw siyang diskarte, diploma at backer sa mga kumpanya. Dalawa lang yan. Kung di ka Eagles, iglesia ka. Tsaka po tanginan to. Yung mukha mo, tangina mo pang indoor lang. Tangina, 2x2, si Elvis, pastor na. Yo! Underrated rebat ni Frus eh, no? Utangin ng... Para sa akin, underrated rebat ni Frus. Pabisa. Yo! Tanginan... Talaga ba? Pastor na si Elvis? Oo daw, sir eh. Kaya na natin yan, sir. Check dahil nawalan ako ng Facebook account eh. Hindi ko ma-access eh. Nga pala, abangan nyo yung PNP namin ni Sir Batas no November 12 daw. Sabi niya. Di ko alam kung totoo. Yung personal account ko eh. So, hindi ko nakikita karamihan ng gano'n. Basta, yun na yun. Ito! Basta, Ito'y yun na para yun. bang Lito Lapid laban kay Bilbo Baggins. Yes. Kada spit ko, Ito, classic, kilala na si animoy Bilbo. magic. Yan ang trip kong habit. Ako'y Bugatti Chiron na may gintong chassis. Ikaw may low-key ketong stage 6 psoriasis. Ew, so yucky. Pero Crip, don't panic, but you need more practice. Kasi pag pumasok aking 1, 2, pasok, pati 3, 4, 5, 6. Meron Ganda, putang ina. Pag pumasok aking 1, 2, meron pang 3, 4, 5, 6. Tangin isipin mo, nung nirem yung 3, 4, 5, 6 akong sansan, putangin ng bisa, di ba? may low-key ketong stage 6 Stage 6 psoriasis. psoriasis. 3, 4, 5, Ew, 6. so yucky. Pero Crip, don't panic, but Panic. you need more practice. Kasi pag pumasok aking 1, 2, pasok, pati 3, 4, 5, 6. Yes. O, teka lang. Meron pang 7, tas 8, 9 at 10. Yeah. Wala nakapansin, tapos na boxing, di ka na pwede ma-save by the bell. Gulat ka, no? Words, tinugma sa numbers. Tawag doon, multi-numeric rhyme scheme. Alam mo paano ko nagawa yon? Simple lang. I just let my intrusive thought win. Banat mo, aesthetic nga kaso, generic lang gago. Ang lame mo, fuck you. Agad-agarang papaslangin, walang awakan tatadtarin. Captain Nogaru. Ano, di mo kilala? Di mo maalala mo kanon? Tanga, ginagago lang kita. Nogaru, binaliktad ko lang yung Uragon. Diba? Mind-blowing. Kaso, nakotlaking ang yung pagiging taga-naga, Cripply. Kaya wag kang feeling, baka magaya ka sa Bini. Ha? Nabalita mo ba yung nangyari sa Bini? Baka magalit ka kapag aking kang prinangka. Ano? Gusto mo ba talagang matulad sa Bini, ha? Alam mo yung Bini? Yung binigwasan ni Damsa. Kaya distansya, baka mabagan siya. Isang ampalpal para lusi.
Palpal Paralose, no, sa Bicol, parang yung palpal tanga, yung Paralose, puro jakol. Parang jakol ka ng jakol. Yun lang. Madidisgrasya ka kaya tama na daldal hala uwi. Kasi kung baga sa arcade ka, tapat mo pang last stage na. Matagal na akong enlightened habang to nasa dark age pa. Ama kill the script sa simpleng hit. Paano pag nag-rampage pa? Nung nag-iisa buhay si M-Site, tamang Cyril malabat ka. Si Kuya Dennis nga literal, sumasalo may salvage na. Below average ka, I'm a total freak. I am savage kahit na solo shit. This corny clown is falling down. Natila London Bridge on your knees. Rhymes ko subok, putya flow ko slick. Yung amoy mo stinks. Style mo bulok, shoot sa compost pit. Hindi niya kaya yun. Kasi kanyang brain, starving. Hinanda niya lang cake at ice cream. Sa akin mala buffet sa Vikings. Ampaw! Na uncrowned daw. Ako certified king sa aking crazy rhyming. Walang talabang yung lazy writing. Kaya, ang aking matatamo na pagkapanalo ay immaculate. Labas na nagbibigpis-bigpis siya na lalaking chapusit. Sabi sa kanya, babati lang siya, iaalay pala kay Bampomet. At ngayong ikay nagbabalik, pwede ka nang mawala ulit. At alig Tayo na parang, gagi nakakatawa lang din no? Parang ginamit ni Frost dito yung mga arsenal na nalalaman niya, no? Parang bilang battle rapper po tayo. Pakiramdam ko, ginamit niya sa akin, kung hindi man siguro lahat, tingin ko, may chance sigurong lahat. Gagi yung multi niya, ibang level yun. Tangina, sobrang lala nun. Tas nagpo-flow pa siya. Tas nagjo-jokes din siya, nagbabars din siya. Parang nagre-rebat din siya, 'di ba? Parang kompletos Ricardos din talaga to si Frost dito sa laban namin no. Kagi, putang ina ang lala niya dito, pre. Ma! Sige, okay na sa akin tong clip. Next battle ko, wag na yan word. Bigyan mo na lang sa akin yung 6. The North Star. 6 the North Star. 6 the North Star. Panoorin pa ba natin round 3 ko? Mukhang ayoko eh. Anyways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points bibigay ko. So, ayon sa punch count, pinakamalakas ni Fruz yun, third round. Maganda yung third round niya. Ang ganda nung Eagle Iglesia na rebat. Solid yun. Multi-talented. Tapos yung Elvis Pastor na tsaka yung kung paano niya nilaro yung simple lang may wordplay pero bigyan ko puntos pa rin yung sa habit. Yeah. Tas psoriasis, stage 6 psoriasis. Yun tayo na yung stage 6 psoriasis. Pag ako nag 1, 2, may 3, 4, 5, 6 tayo ng underrated doon ng solid. Tindi rin ng, kumbaga, madami siyang ni-rhyme doon eh. At siksik yung ano na yun. Tapos sa 3, 4, 5, 6, ang astig yung gustong-gusto ko yun. Tapos yung 7, 8, 9, 10, Saved by the Bell. Ang galing. Astig yun. I just let my intrusive thoughts win. Ang kulit lang. Yeah, pero punto sa akin yun. Binigwasan ni Damsa. Bini yung binigwasan ni Damsa. Dark Age pa. London Bridge. Nakalimutan ko kung paano yun. Pero astig kung paano siya talaga maglaro ng rhymes. Tapos buffet sa Vikings. Tsaka yung pwede ka na mawala ulit. Solid na round. Oh, tangay na nawala. Yun. Tingnan natin kung nakuha niya yung round na yun o si Creeply pa rin na nakakuha. Pakinggan natin. Di kita pinakinggan ulit. Kupal. Lahat ng sasabihin ko, ituring mong payong kapatid di na makakabalik tong naligaw na ng landas, magbaliktad man ng damit. Yeah. Pupuruhang kita gago. Lahat ng sasabihin ko mapait. Wala akong rebat dito no? Putang inang yan. Na kahit pa mag-vitamins ka, di mo maiiwasan ng sakit. Yung anak mo hindi sa'yo. Tanginan to, todo dinay pa. Di ka ba nagtataka na kamukha niya si Dodong Saipa? Kung ako unpredictable kasi di mahulaan mga bara, anak mo din unpredictable, di mo mahulaan sino papa. Kaya magtaka ka na kapag ikaw ay pauwi. Maitim kayo na mag-asawa tas anak nyo maputi. Tanginang to. Meron pa. Iniputan ng asawa. Oo, di na sila in touch.
Kasi pag kumakantot ka, para daw siyang wina 1-inch punch jutay. Tropa mo mismo nilahad at di mo na marerebat na yung pusi mong pinapak, puta iba na pina-fuck out su. Agay. Meron pa, shota dati ni Ay, hindi na to. Tangina. Di ko trip material ko dito. Forward na natin. Tangina. Sorry guys. Tama siya mahaba na din yung review eh. No? Parang di ko alam. Parang ayoko na marinig yung mga yun. Tsaka yung Baccarat. Tapos The Rock. Yun. 2-1 para sa akin. 2 points. Two rounds nakuha niya. No? First 2 si Cripply. Meron akong eto pala parang semi-icebreaker. Meron akong, kung di ako nagkakamali, parang 6 lines yata or 8 lines na putang ina, nakalimutan ko na naman dito. Yun yung napag-usapan namin ni Frost backstage. Sabi niya, putang ina, Crip, ba't parang, supot yung round crew mo? Hindi, parang, hindi naman yun yung sinabi niya. Parang sinabi niya lang na, Crip, ba't parang magulo yung round crew mo? Tapos yun, kung di ako nagkakamali, mukhang pre-practice ko pa sa kanya yun eh. Parang, eto dapat yun, tangina, ngayon ko lang naalala, di ba? Parang ganun, yun yung napag-usapan namin. Round 3 nakuha ni Fruz. Tingnan Medyo natin awkward. sasabihin ng mga judge. Una versikulo 12, Cripply vs. Fruz, mag-ace beses para sa sarili nyo, para sa laban na yun at para sa kuryente. Boto ng urado! Iksi ng round ko sa parang 253. Yung oras ko 308, 305, 253. Yung Fruz 322, 330, 258. Maiksi yung sa akin. 3-2, magigay para kay Fruz. Na Mandela Effects. Plus mga pala, hirap siya i-judge actually kasi Gagit, pinanood ba ni Sir Batas yung judging dito? solid naman sila parehas eh. Pero para sa akin lang, ako, feeling ko sa overall creativity talaga lumamang si Cripply. Cripply. Siguro 1 and 2 Cripply. Pero round 3 malinaw kay Fruz yun. Pero round 1 at 2 talaga, mas nagustuhan ko yung mga binanat ni Cripply, pati yung mga angulo niya. So yun, magandang laban. Pero Cripply para sa akin. Well, Tabalenko. Isa ako sa bumoto kay Cripply. Siguro yung pinagkaiba para sa akin si Fruz sobrang well-rounded eh. Lahat ng elements na gagamit niya. Pero mas nagustuhan ko yung kay Cripply dahil mas effective tsaka convincing para sa akin yung mga sinasabi niya. Pero yung 1-2 binigay ko kay Cripply, yung round 3 kay Fruz. Yun, sobrang dikit na naman ng battle. Para sa akin, round 3 lang ulit yung naging deciding factor. 1 and 2 parang tabla sila para sa akin. Pero round 3 para sa akin, lumamang na si Fruz. Yun, panoorin nyo na lang. Yung round 1 nila pareho. Tapos wala yung sasabihin pa ba si Sir Batas dito? Shoutout na lang siguro yan. Anyways, ano ba? Tangina, isang oras yung review natin eh. Naputang inang yan. Anyways, teka, may mga gagi nasa 100 plus na tanga nanonood ah. Yun lang no, parang tangina, sana gusto ko nang bumatil ulit. Putang ina, sana may ahon talaga ako. Putang ina, pag wala, putang ina talaga. Tatrash talking ko si boss. Tatrash talking ko buong flip top stop no. Parang ganun, tangina, nakakamiss na eh. Fuck. Maraming salamat sa pag-upload na ito, Flip Top. Maraming salamat, Fruz. Maraming salamat, Sir Enigma. Maraming salamat, Sir Batas. Maraming salamat dito sa ilang 112 na tangang nanonood na kasama natin dito. Tayo nakita-kits tayo. Sana. Kita-kits tayo. Paalam.